Kawin na lang natin. Sa buhay ko ikaw ang bukas. Sa buhay ko ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos ko, minsan pa sa buhay ko ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko ikaw ang nais. Pag-ibig mo,
presensya mo, Lord. Humingi ako sa pagkakas pang iyong pag-ibig, Panginoon. Sapagat po sa pag-ibig pa, Panginoon, sapagat po ang nag-uumapo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
Lord, hallelujah po. Hininga po napakadakila niyo, Lord, sa buhay ng bawat sa Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa isang buong taon na pag-iingat, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, kulang po yung insight na pasasalamat. Lord, kulang po ang mga awitin na ito, Panginoon.
Lord, kulang po yung pagsayo, Panginoon, upang pakita, Panginoon, ang kalagalan sa aming Lord, Panginoon. Lord, maraming salamat sa paggabay, Panginoon, ng Banal na Espiritu, Panginoon, sa isang buong taon, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, sa susunod pang mga taon, patuloy niyo po kami papalakasin, Panginoon. Patuloy niyo po kami gagabay, Panginoon. Patuloy niyo po kami pagpapalaki, Panginoon, ng lubos, bibigay at umaawa po, Panginoon. Kaya kailangan niyo po, Panginoon, na ang mga inawit kami, Panginoon, na may dakilang mga Panginoon, Panginoon. Sapagat kayo po siyang Diyos ng mga hari-hari, Panginoon. Diyos namin magagawa, Panginoon. Diyos namin mapagpala, Panginoon. Diyos namin mapagmahal. Panginoon, na kami marinig yung mga salita, Panginoon, na maniwa sa aming puso't isip, Panginoon. Makalakad kami, Panginoon, ng kamitsin ng mga daan, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kami, Panginoon, inisin namin yung banal na dugo, Panginoon. Patuloy niyo po, Panginoon. Itabay, Panginoon, ang gawa ng kaaway, gawa ng masama, Panginoon. At kayaan niyo po, Panginoon, ang aming marinig at yung mga salita, Panginoon, ay kumaling sa aming puso, Panginoon. At magsibol ito, Panginoon. Kayaan niyo po, Panginoon, ang mga wala dito, Panginoon, dinadalagan namin sila, Panginoon. Patuloy po sila gabayin, Panginoon. Patuloy po sila tingnan, Panginoon, kung nasaan namin sila, Panginoon. Hallelujah, Lord. Kaya minsan pa ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Salamat po. Dahil mabuti ang Diyos sa atin. Kaya umuulan. At mabuti rin ang Panginoon dahil maririnig niyo yung boses ko na kasing gwapo ko ngayon. Sabi ko nga po, biro ko doon sa Facebook, sa messenger ko sa kagabi. Wow, ang pugi. 60 years old na, wala pang kulubot. Pero hindi pa po ako 60. Siguro 5 years pa from now. Kaya po kakantahin ko muna yung songs po ng Lord. Ang composer po nito, ang Holy Spirit. Hindi po ako. Alalay lang ako ng Lord. Alalay lang ako. Si Jesus po kakanta sa atin, pakinggan nyo. Kahit alin doon ang unahin mo. Ito po para sa atin. Pakinggan mo ninyo. Ito, ang ganda nito. Salamat sa Lord. Pakinggan nyo mabuti. Nakalulugod, ginagawa mo sa'kin, nakatutuwa. Ang iyong damdamin, naka-i-inlove. Ang iyong gawain, wala kang hinihingi kahit isang kapalit. Salamat, salamat, salamat. Si Jesus kumakanta sa atin. Salamat, salamat. Ako ay totoong inibig. Salamat, salamat. Pag-ibig mo sa'kin, kapalit. Salamat, salamat. Lumago ng gusto pag-ibig mo sa'kin. Ang ganda ng sounds nyo. Nakalulugod, ginagawa mo sa'kin, nakatutuwa. Ang iyong damdamin, naka-i-inlove. Ang iyong layunin, langit na paghanga, hindi inaangkin. Lahat binibigay mo sa'kin. Kakatuwa. Kakatuwa. Salamat, salamat. Ako ay totoong inibig. Salamat,
salamat, salamat. Karangyaan at yaman hindi ako ipinagpalit. Salamat. Ang ganda, no? Ang ganda. Oh, magunang gusto. Pag-ibig mo sa akin. Nabibless kasi ako. Nabibless ako. Okay. Salamat, salamat. Ako ay totoong inibig. Salamat, salamat. Sa karangyaan at yaman, ako'y di pinagpalit. Salamat, salamat. Lumago ng gusto pag-ibig mo sa akin. Nabibless ako. Kalulugod. Ngagawa mo sa akin, nakatutuwa. Ang iyong damdamin, nakalulugod. Naka-in-love. Ang iyong gawain, wala kang hinihingi kahit isang kapalit. Salamat, salamat sa'yo. Si Jesus po kumakanta sa atin. Sige po, saglit lang. Meron pa akong susunod. Ito'y sobrang tamis ang pag-ibig ko. Si Jesus po yung kakanta sa atin. Pero ako muna nag-interpret. At siya po may ang composer po niya, Holy Spirit, hindi ako. Alalay lang ako. At salamat po dahil sa akin to pinasulat ng Lord. At salamat, nakita niya siguro. At nakita talaga. Na hindi ako nagmayabang sa paglikha ng musika, maging sa mga music festival kahit nanalo na ako. Ngayon, di na ako sumasali kasi mas gusto ko maraming sumali mga bagong composer, mga talented na binigyan ng Lord. Pag sila lumusot, gaganaan sila gumawa ng songs. Kaya ako ngayon, di na ako sumasali para maraming composer ng Panginoon na gumawa rin ng kanta para sa Kanya. Kaya di na ako sumasali. Kaya baka magkaroon pa ako ng yabang. Lampas na yun, nung pa yung kabataan pa ako, ngayon wala na. Kaya susunod po yung kantan, kanta pa rin ng Panginoon. Ito po 12 kanta ito, 12. O kaya 15. Ginagawa ko na po dahan-dahan yung mga -1 at naka-4 na ako. Ngayon, pinopromote ko muna ng 2. Kaya salamat. Ang gaganda po ng melody, ang gaganda ng lyrics. Sige po, kantan tayo ng Panginoon. Okay lang ba sa inyo? Kahit na medyo may luha ang mata ko. Positive emotion po ito, hindi negative emotion. Ito ang ganda po rin to. Ako ay laging tutulong sa iyo, walang hanggang walang pagkabigo. Asahan mong di magbabago mga pangako ko. Ang sarap. Ito'y hindi ko isinulat sa tubig at hindi tinanim sa hangin. Iniukit ko sa iyong damdamin. Pag-ibig na sobrang tamis. Ang galing. Kahit di pa hinog ang iyong pag-ibig, kahit kulang pa tiwala sa akin, nakita ko na. Nalilita ko. Hindi ko ma-recommend so. Hindi ko ma-recommend -1. Sobrang tamis. Pinilakasan ng -1. Kaya isa, kahit isa, wala kang pangamba. Pag-ibig kong tunay, nakikita sa iyong gawa.
Dahil sa'yo maraming nagpasalamat sa akin sumasamba. Puso ko'y tuwang-tuwa, ika'y bigay sa akin ng aking Ama. Galing ano? Galing ng Lord, ang galing ng Lord. Hindi ko isinulat sa tubig at hindi itinanim sa hangin. Iniukit ko sa iyong damdamin, pag-ibig na sobrang tamis. Kahit di pa hinog ang iyong pag-ibig, kahit kulang pa tiwala sa akin, nakita ko na ang iyong pag-ibig pag ika'y nahinog. Sobrang tamis pagkasama kita, kahit isa, wala kang pangamba. Pagmamahal kong tunay, nakikita sa iyong gawa. Dahil sa iyo maraming nagpasalamat, sa akin sumasamba. Puso ko'y tuwang-tuwa, ika'y bigay sa akin ng aking Ama. Pagkasama kita, kahit isa, wala kang pangamba. Si Jesus po kumakanta sa atin. Ang puso kong pag-ibig, nakikita sa iyong gawa. Dahil sa iyo, maraming nagpasalamat sa akin. Ang puso ko'y tuwang-tuwa, ika'y bigay sa akin ng aking Ama. Oh, napakabait ng Diyos. Ika'y bigay sa akin, ika'y bigay sa akin, ika'y bigay sa akin ng aking Ama. Pag-ibig ko'y sobrang tamis. Ang galing. Nakaka-bless po. Salamat sa Lord, nakaka-bless. Kayo po ang pangalawang kinantahan kong simbahan. Kinanta nito. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. Sa puripang Diyos sa buhay ni Pastor Jojo at patuloy siyang binibigyan ng karunungan sa paglikha ng mga awitin at mabuting puso para makatulong sa bawat iglesia na para makapagbigay inspirasyon sa pag-aawit sa ating Diyos na buhay. So tayo po'y darako sa ating pong pag-aaral, sa ating pong mensahe sa ngayong maga at matagpuan mo natin sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 21, and then Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 13. Okay po, atin pong basahin. Okay, babasahin ko po. Dahil sa alam kong nararapat tayong matakot sa Panginoon, sinisikap kong hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos, ang tunay kong pagkatao, tinaasahan kong ako'y kilalang-kilala rin ninyo. Sinasabi ko ito hindi upang muling ipagmalaki sa inyo ang aking sarili, kundi upang bigyan kayo ng katuwiran para makapagmalaki ako o may pagmalaki ako. At nang masagot ninyo ang mga taong walang pinagmamalaki kundi ang mga nakita ng mata, hindi ang tunay na pagkatao. Kung parang siraman ang iniisip ko, ito'y alang-alang sa Diyos. At kung matino, ito'y kapakanan ninyo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nagudyok sa aking magkaganyan, gayong nalaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil dyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay gayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili,
kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao nung unay gayon ng aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon, hindi na. Kaya't ang sino man kipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala ng dating pagkatao, siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway. Hinirang niya ako upang panambalikin sa kanila o sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo sa pamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harap ng Diyos sa pamagitan niya. Yaman kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinagkan kita sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas, iniiwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapigatian at kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilang ko at ibinugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog, magdamag, ang di kumaing ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran, ang siya kong sandatang panlaban, at pananggalang, naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y tinuring na sinungaling, ngayong katotohanan ng aking sinasabi. Ako'y tinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarusahan, hindi ako namatay o namamatay. Inaaring hapis na hapis. Gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring-waling wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Katapatan ang pagsasalita ko, o tapatan ang pagsasalita ko sa inyo, mga taga-Korinto. Kung ano ang nasa loob ko ay siya kong sinasabi. Mahal na mahal ko kayo, ngunit matabang ang loob ninyo sa akin. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya't buksan ninyo sa akin ang inyong kalooban, tulad ng ginagawa ko sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y sumandaling manalangin. Purihin ka, amang banal, sa umaging ito. Kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil ikaw ay nandiyan at hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Ngayong umaga, hiling po namin na samahan mo po kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang iyong banal na salita. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, na pamamdalangin. Amen. Napakaganda po ng mga talatang ating binasa at naniniwala po ako na merong magandang plano ang Diyos. Kaya po ang mga talatang ito ang nais niyang maibahagi sa inyo. Kaya po, ang akin pong ibabahagi sa inyo na paksa ay ang mga nakipagkasundo. Okay? Kayo po ba ay naranasan ng nakipagkasundo sa inyong mga customer, katransaksyon? Okay?
lalong-lalo si Brother Raon, madalas itong nakikipagkasundo doon sa kanyang mga kliyente. Okay? Si Brother Nards. At sa pakikipagkasundo, meron mga agreement, may mga kasunduan, tama? May mga kasunduan na dapat gawin. No? At merong, sa pakikipagkasundo mo, ay meron ka ring layunin at meron kang gustong mangyari sa puso mo, kaya ikaw ay nakikipagkasundo. Okay? Kaya nga po, ngayong umaga ay gusto kong i-share sa inyo, ay bahagi sa inyo, yung 3 bagay na mahalaga. Ang una, na nais kong ibahagi sa inyo ay ang kalagayan ng pakikipagkasundo. Ano ba ang kalagayan ng tao kapag nung siya'y nakipagkasundo sa Diyos? Okay? Una, ang unang kalagayan ng tao ay nilinis na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nilinis na tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Okay? Sabi doon sa verse 15, kundi para kay Kristo namatay at muling nabuhay para sa kanila. Si Kristo ay namatay at nabuhay para sa kanila. Ganun po tayo nilinis ng Diyos. Hindi tayo basta hinugasan lang at kung ano lang yung anong nangyari. Ito po, ang paglilinis ng Diyos na ginawa sa atin ay isang mabigat na sakripisyo. Okay? Isang mabigat na sakripisyo na hindi kayang gawin ng tao. Na tanging ang anak ng Diyos lang ang siyang gumawa nito. Okay? Kaya ganyan po tayo kamahal ng Diyos. At ganyan tayo nilinis ng Diyos. And then pangalawa, pinalitan ang lumang kalagayan. Pinalitan tayo ng Diyos. Binago yung ating dating kalagayan. Nung hindi ka pa anak ng Diyos, hindi ka pa Kristiyano, okay? Nandun ka sa luma mong kalagayan, nasa luma kang katauhan, hindi mo alam kung paano susundin ang nais ng Diyos. Okay? Sabi doon sa 17, kaya kung nakipag-isa ka, isa na kay Kristo, isang tao, isa siyang bagong nilalang, wala na ang dati ng pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Okay? Sa English yan, if anyone is in Christ as a new creation, the old has gone, the new has come. Okay? Yung daw mga dating pagkatao mo ay lumipas na, ngayon ikay bago na. Ngayon, ano po yung mga pinalitan? Okay? Ano yung mga pinalitan ng Diyos nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo? Una, inalis yung iyong dating pagkatao. Okay? Ano ba yung dati mong pagkatao? Dati mong pagkatao, wala kang pakialam. Sarili mo lang ang iniintindi mo. Alam mo may Diyos, hindi mo naman pinapahalaga ng Diyos. Hindi mo sinusunod yung kanyang mga nais sa'yo. Okay? At laging nasa isip mo lang ay yung sarili mo, pamilya mo, kinabukasan ng pamilya mo. Yan ang kaisipan ng tao. Pangalawa, inalis yung dati mong pamumuhay. Ano ba yung dati mong pamumuhay? Ang dati mong pamumuhay, malayo ka sa Diyos. Ang buhay mo ay nasa sanlibutan. At ang nasusunod ay ang sarili mo. Ganyan yung dati mong pamumuhay. Pangatlo, inalis yung dating pagkaunawa sa mabuti. Okay. Maraming mga tao ang nakakaunawa ng mabuti. Ang mabuti lang na alam niya ay huwag makagawa ng bagay na yung gumawa ka lang ng mabuti sa kapwa mo, okay na yon. Gumawa ka ng isang bagay, yung nagmamalimos ka, yon, isang bagay na alam mong mabuti. Pero pag ang Biblia, yung ating pag-uusapan, iba ang mabuting sinasabi ng banal na kasulatan. Iba ang kabutihan na tinutukoy ng Diyos. Okay? Yung pagkaunawa mo sa mabuti, makagawa ka lang ng mabuti, okay, sapat na. Isa pa, pag gumawa ka ng mabuti, yung pangunawa na ito, pagka ikaw ay gumawa ng mabuti, maliligtas ka. Di ba? Ang sabi ng iba, gumawa ka ng mabuti. Baka sakaling kalugdan ka ng Diyos at maligtas ka. Yan, yung pagkaunawa ng iba sa pagiging mabuti. Okay? Ano pa? Inalis yung maling pagkaunawa sa paglilingkod. Alam nyo, yung dating maling pagkaunawa sa paglilingkod, ganito. Pag-araw ng linggo, magsisimba. And the other day, from Monday to Saturday, wala nang hindi mo na alam kung ano yung mensahe ng Lord,
wala ka nang ginagawa, walang Bible study, walang prayer meeting, walang fellowship. Ang alam mo lang ay magsimba paglinggo. Okay? Inalis ng Diyos yun. Yung mali mong pagkaunawa sa paglilingkod. Kasi ang alam ng tao, pag nagsimba siya, paglinggo, naglingkod na siya. Yung ba yung sinasabi ng Bible? Na naglingkod ka na pag nakapagsimba ka araw ng linggo. Sa ibang denominasyon, kapag hindi ka nakapagsimba, ikaw ay nag-commit ng mortal sin. Ha? Yung ibang mga, ang madalas ang nag-aaral nito ay mga kulto. Na kapag hindi ka nakapagsimba o hindi ka nakatupad, pag hindi ka nakatupad sa araw ng linggo o anumang araw ng pagsamba, ikaw ay nagko-commit ng mortal sin o nagagawa ka ng isang matinding kasalanan sa Diyos. Sa Bible, wala kayong mababasa noon. Pero sa kanilang doktrina, meron. Hindi lang sila, marami pang grupo na kapag hindi ka nakapag-church, no? Hindi ka nakapagsamba, nakagawa ka ng isang malaking kasalanan sa Diyos at doon sa sinumpaan mong grupo. Doon sa iyong pinangakuan na ikaw ay maglilingkod, ikaw ay makikisama, magpapasakop. Okay? Yun yung mga maling katuruan tungkol sa paglilingkod. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa po ay binigyan ka ng bagong kaisipan. Okay, nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, nagbago na yung iyong kaisipan. Yung dati mong isip na magulo, na walang kasiguruhan, walang kapayapaan, ngayon, alam mo na, diretso ka na mag-isip. Kasama na ang Diyos sa iyong kaisipan. Sa iyong kaisipan, inuuna mo na ang Diyos bago yung sarili. Okay? Pangalawa, binigyan ka ng bagong layunin. Ano ba ang layunin mo sa buhay? Nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, ang layunin mo ang iyong pamilya, ang iyong sarili. Pero nung ikaw ay naging bagong Kristiyano, nung ikaw ay naging anak ng Diyos, yung layunin mo ay hindi na sa iyong sarili, para na sa lahat, para na sa Diyos. At sa layunin mo, kasama na rin ang Diyos. Sa mga plano mo sa buhay, kasama na ang Diyos. Hindi lang yung sarili mo. Yung iba nangangarap, sana ako yumaman para sa pagyaman ko, kasama ko yung mga nasa laylayan. O, di ba? Magandang layunin. Ano pa? Binigyan ng bagong pag-asa. Okay? Nung hindi ka pa mananampalataya, pag ikaw ay hindi mo na natanggap o hindi mo nakamtan yung pangarap mo, nawawalan ka na ng pag-asa. Or pag nag-apply ka ng trabaho, hindi ka na tinanggap, 2 beses, 3 beses ka nag-apply, hindi ka tinanggap, wala ka ng pag-asa. Inalis ng Diyos yun. Ngayon, binigyan ka ng pag-asa. Bakit? Sasamahan ka ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Okay? Kaya kanino tayo aasa? Sa Lord. Kaya dapat, kung binigyan ka ng pag-asa ng Diyos sa buhay mo, magtiwala ka sa Kanya. Amen? Ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi sabi mo, may tiwala ka eh. Huwag tayong magtitiwala sa sarili natin. Ano sabi ng Bible, kapag nagtiwala sa sarili, wala naman tayong magagawa kung hiwalay tayo kay Kristo. Si Kristo lamang ang tanging pag-asa. Sa lahat. At alam ko naman, marami sa inyo na dumating sa buhay na parang wala na talagang pag-asa yung kanyang buhay. Pero nung ipinagkatiwala niya yung buhay sa Diyos, lahat nagkaroon ng pag-asa. Amen? Amen. And then last, binigyan ng bagong pagkaunawa sa paglilingkod. Okay. Dati, kanina, ay iba yung kanyang pagkaunawa sa paglilingkod. Araw lang ng linggo, kailangan siya maglingkod, kailangan niya magsimba. Kahit itanong niyo yan sa iba, o kahit sa ibang mga kaibigan natin dyan sa labas, na sila ay naglilingkod pag araw ng linggo. Ibig sabihin doon, sila ay nagsisimba. Okay? Pero nung ikaw ay binago ng Diyos, yung buhay mo, binago ng Diyos, iba na yung pagkaunawa sa paglilingkod. Ang gusto mo, lagi mong kasama ang Diyos. Gusto mo laging nagbabasa, lagi nasa Bible study, okay? Lagi nasa prayer meeting, lagi nasa pagsamba, laging may fellowship, lahat ng activity na gawain ng mga anak ng Diyos, nandun ka.
Nabago ba? Hello? Nabago ba? Yung iyong pananaw sa paglilingkod sa Diyos. Merong isang mahalagang paglilingkod sa Diyos. Yung ikaw ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Pag ikaw ay 30 years na o 50 years ka na naglilingkod sa Diyos at wala kang bunga kahit isa, mukhang may problema ka. Tanungin natin yung mga sarili natin, meron na ba akong bunga? Or meron na ba akong nabahagihan ng salita ng Panginoon na naglilingkod na ngayon? O kasama ko na siya ngayon? Ang Diyos ang siya nakakaalam kung sino yung naakay nyo o nadala nyo sa Kanya. Pero kung wala, mga kapatid, malaking tanong yan. Malaking question mark yan sa buhay pananampalataya. Kung ikaw ay totoong binago ng Diyos, hindi ka mapapalagay sa buhay mo hanggat wala kang naaakay. Wala kang naidadala sa harapan ng Diyos na bunga ng iyong pananampalataya. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa kung paano tayo nakipag-unite sa ating Panginoon Kristo. Sa John 15, verse 1 to 7, ganito po ang sinasabi ng mga nakipag-isa kay Kristo. John 15:7. Mumpisahan natin sa 1. At ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang magpapaliwanag sa inyo mula nung kayo'y nakipag-isa. At anong nangyayari sa inyo? Anong magaganap sa inyo nung kayo'y nakipag-isa kay Kristo? John 15. Ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. Correct. Pinuputol o inaalis. Alin daw? Yung mga sangang hindi namumunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Yung mga Kristiyanong namumunga ay lalo pa niyang pinamumunga. Yung mga Kristiyanong hindi namumunga, puputulin ng Diyos. Lilinisin ng Diyos, aalisin ng Diyos. Nalinis na kayo, sabi sa verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi na manatili nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Resulta po yan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa ka ng bagong nilalang. Kaya kailangan mong mamunga. Kasi nakakabit ka dun sa puno. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako ay sa kanya, ang siyang mamumunga o namumunga ng sagana. Pagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, kailangan mo si Kristo para ikaw ay makapamunga. So, iba naman po yung fruit of the Spirit. Iba naman po ito. Pero kasama rin po yun sa pamumunga. Meron kang bunga ng Espiritu. Alam nyo na kung ano yung bunga ng Espiritu sa Galatia, chapter 5. Okay? At ang hindi naman nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. 7. Kung nanatili kayo sa akin at natili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ipanalangin natin sa Diyos na pagkalooban niya kayo ng lakas ng loob, karunungan at katalinuhan para kayo'y magamit ng Diyos sa kanyang ubasan. Hindi sapat na yung pagkalinggo nandito lang tayo. Hindi sapat na sabi na tayo ay Kristiyano, tayo ay binago ng Diyos. Ano ang prueba mo na binago ka ng Diyos? Ano ang pagbabago sa buhay mo?
Pangatlo, letter C, ibinilang na kaibigan at hindi kaaway. Yung mga nakipag-isa o nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay ano? Ibinilang na kaibigan at hindi kaaway at nililimot ng Diyos yung kanilang mga kasalanan. Dati pala, kaaway ka. Kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, kaibigan na tayo ng Diyos. At pinatibay pa noon yung pagpapatawad, paglilinis sa ating mga kasalanan. Ayun po ang sinasabi, sabi doon sa verse 19, ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tayo ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Merong isang prueba sa banal na kasulatan o patunay na pinatawad tayo ng Diyos o nilinis na tayo ng Diyos o nililimot ng Diyos yung ating mga kasalanan. Sa aklat ng Hebreo, chapter 8, verse 12. Ang sabi doon, sapagkat ipinatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Ganon kadakila ang Diyos. Hindi lang po sa Hebreo yan nabanggit, maging sa aklat ng Jeremiah o Jeremias. Sa aklat po ng Jeremias ay nabanggit din po yan. Jeremias chapter 12, verse 31. 31. Chapter 31, verse 31 hanggang 34. Ganito po sinasabi. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ko ng bagong pakipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso, ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala si Yahweh. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ganyan po ang ginagawa ng Diyos doon sa mga nakipagkasundo sa Kanya. Hindi lang basta nagpagkasundo at walang nangyari. Okay? Alam niyo po, doon sa word na kaibigan, ang Panginoon Jesucristo, meron siyang talagang kaibigan na iniyakan niya. Ewan ko kung kilala ninyo yung iniyakan ni Kristo na kaibigan niya. Kilala niyo si Lazaro? Si Lazaro at si Maria at si Marta ay matalik na kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung si Lazaro ay namatay, umiyak ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi ko na po babasahin sa inyo, pero pwede na mababasa niyo po yan sa John chapter 11 verse 33 to 35. Nung nakita ng Panginoong Hesus si Marta at si Maria na umiiyak dahil sa pagkawala ng kanilang kapatid, nahabag ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Ganun po magmahal ang Diyos. Kaya yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos na nagsasabing sila ay binago, kapag sila ay lumiliko o nakakalimot sa gawain, umiiyak ang Diyos. Nasaan yung inyong pagmamahal sa akin?
Ngayon po, ay gusto kong i-share sa inyo yung pangalawang puntos. Ang pangalawang puntos po natin, ang gawain ng mga nakipagkasundo. Ano naman ang gawain ninyong mga nakipagkasundo kay Kristo? Nanghihikayat ng mga tao upang mapanumbalik sa Diyos. May tungkulin po tayo, may gagawin tayo. Katulad ng ginawa ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Si Pablo yung naging halimbawa. Si Pablo na dating nanguusig. Dating ipinapapatay yung mga Kristiyano. Siya ngayon nanghihikayat. Hindi pa naman tayo pumatay. Hindi pa naman tayo nag-utos na patayin yung mga Kristiyano. Huwag mo lang mumurahin yung nanay, baka barilin ka. Si Pablo, siya yung tiga-utos na hulihin, parusahan, patayin yung mga Kristiyano sapagkat alam niya na yung kanyang pananampalataya lamang ang tama. Pero nang tinawag siya ng Diyos, ang ginawa niya, sinisikap niyang hikayatin yung mga tao na manumbalik sa Diyos. Kunang nasabihin niya, huwag niyo akong gagayahin. Iba na ako ngayon, ito na ako ngayon, kakampi na ako ng Diyos, alipin na ako ng Diyos. Sabi niya pa nga doon sa talata ng masusunod, sabi niya ron, ginagawa ko mga bagay na ito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Naramdaman niya yung pag-ibig ng Diyos nung siya tinawag sa paglilingkod. Next. Pangalawa po, nagsusumikap na maging halimbawa bilang isang lingkod. Ito yung ating talagang mabigat. Ito yung mabigat na ginagawa dapat ng isang anak ng Diyos. Basahin natin. Binuksan namin ang aming puso sa inyo. Hindi namin isinasara ang aming puso sa inyo. Kayo ang nagsara ng inyong puso. Kinakausap ko kayo bilang mga anak. Buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginagawa namin sa inyo. Kailangan open tayo. No? Paano mong mababahagihan o paano mapapanumbalik yung isang hindi pa mananampalataya kung ayaw mong buksan yung puso nyo sa kanila? Paano mo ipinakikilala? O paano mo inihikayat? Nagsusumikap ba tayo? O nagsusumikap ka ba na maging halimbawa bilang isang lingkod? Kailangan po natin gawin yung gawain nating nais ng Diyos sa ating buhay. Ano po yung sunod? Ang pangatlo, hindi na siya nagsisikap para sa kanyang sarili o sarili lamang kundi sa Diyos. Yung mga nakipag-isa, nakipagkasundo, hindi niya na inaalintana yung kanyang sarili kundi laging iniisip niya ay ang gawain ng Diyos. Laging bukang bibig niya ang gawain ng Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos. Hindi paglilingkod sa kapwa. Sinisikap niya sa kanyang sarili. No? Sabi sa 15, namatay siya para sa lahat upang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Nagsakripisyo si Kristo para sa lahat. Para hindi na daw tayo mabuhay sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Napaganda ng awitin kanina ni Pastor. Sobrang, ano yon? Sobrang pag-ibig. Sobrang tamis ng pagmamahal ng Diyos sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. Bakit?
namatay si Kristo para sa kanila. Hindi po ba tayo nagtatanong sa ating sarili na, Lord, kulang pa ba? O kulang ba yung ginagawa kong paglilingkod sa'yo? Hindi na natin pwedeng itanong, Lord, anong gagawin ko? Alam mo na eh. Alam na natin yung gagawin natin kung paano tayo magsiserve sa Lord. Hebreo 10:25. Kabisado niya yan. Paulit-ulit na natin yan. Nandoon yung pananalanginan, sharing time, no? Pag-aaral ng salita ng Diyos, lahat ng bagay na gawain para sa paglilingkod nandoon. At doon sa Acts chapter 2, chapter 3, nandun yung mga pagtitipon ng mga Kristiyano. Hindi sila tumitigil araw at gabi. Naglilingkod sila sa Diyos. Kaya naman araw-araw may idinadagdag ang Diyos sa kanila. Maraming mga unbeliever na nananalig sa Lord, nahihikayat dahil sa kanilang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Tayo, magagawa ba natin yon? O gagawin ba natin? Okay na lang ba tayo ng ganito? Hadlang na ba? Hadlang ba yung pandemic para hindi tayo makapag-share kahit isang tao lang? O may hadlang sa puso natin? Ako, alam nyo, sinasabi ko sa inyo, gusto ko magkaroon ako ng Bible study mga 10 sa loob ng 1 linggo. Kakayanin ko. Or 7, kasi isa lang sa isang araw. O pitong bahay, kung isang araw, isang Bible study, isang house church, malaking bagay na yon. Pagka tayo ay 40, tagpipito, ilang pamilya yon? Sasabihin niyo sa akin, Pastor, may trabaho ako, busy ako, pagod ako. Okay? Ay, lahat naman tayo nagtatrabaho. Ang sinasabi ko dito, yung gawain ng mga nakipagkasundo, kung kayo nakipagkasundo sa Diyos, dapat may ginagawa tayo. Kahit sino kasama natin, ano man yung ginagawa natin, basta hindi pa siya mananampalataya, gumawa ka ng paraan o humingi ka ng paraan sa Diyos para ma-share mo yung salita niya. Bintahe yan doon sa may mga katungkulan. Pangilan na tayo. Letter D. Gagawin niya ang lahat ng bagay alang-alang sa pag-ibig ni Kristo. Kung ikaw ay nakipagkasundo kay Kristo, gagawin mo yung lahat ng bagay para kay Kristo. Ang sabi, kung kami parang nasisiraan ng isip, sabi ni Pablo, iyon ay alang-alang sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nagsishare ng Word of God at nagmi-meeting kayo, habang nagmi-meeting sila, nasa labas ka, nakipag-chismisan ka, ang ichinichism mo yung salita ng Diyos, sabi dyan, alang-alang sa Diyos, okay lang, iniisip nila, siraan ang ulo ko. At kung matinuman kami, iyan ay para kapakanan sa kapakanan ninyo. 14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Ibig sabihin, yung mga nakipagkasundo kay Kristo, hindi siya natatakot magbahagi ng salita ng Panginoon kahit sabing saraulo ka. Merong isang anak ng Diyos, isang lingkod ng Diyos. Pinuntahan niya po yung leader ng mga snatcher. Ang sabi niya, pare, Brad, pwede pa kitang ipag-pray.
umalis ka rito, istorbo ka. Ang ginagawa daw ng tao na yon ay nagbabalot ng shabu. Nagbabalot ng marijuana at saka shabu. Kahit 1 minuto lang po, ipagpipray kita. Umalis ka rito. Huwag kang makulit. Hindi na po siya umaalis. Pangatlong beses. Sige na po, kahit saglit na saglit lang, may pag-pray lang kita. O sige, hintay mo ko dyan. Pagbalik, may daladang kutsilyo. Hinabol siya. Ibig sabihin, hindi niya nasyaran dahil sa kanyang kakulitan. Dumating yung time na na-stroke. Yung kanyang tao na nilapitan na ipagpipray niya. At nung na-stroke, ipinatawag siya. Sabi niya, Pastor, sorry po. Pwede niyo po ba ako ipag-pray? Nagbunga ba yung kakulitan? Hindi. Nagbunga yung kakulitan. Kaya sabi doon, kahit nasara ulo yung tingin niyo sa amin, okay lang. Basta yung ginagawa namin sa Diyos. Kaya hindi hadlang na makapagbahagi tayo yung gawain na ibinigay sa atin ng Diyos. Trabahuin natin, magtrabaho tayo. Hindi lang ako, hindi lang yung mga leader. Sunod. Okay, yung pangatlo po natin. Ang pangatlo natin, ang laman ng puso ng mga nakipag-isa o nakipagkasundo kay Kristo. Ano yung laman? Tingnan natin. Ang nilalaman ng kanyang puso, pinapahalagahan ang bawat pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Hindi sinasayang yung pagkakataon na meron siyang kausap na hindi mananampalataya, na hindi niya mabahagihan ng salita ng Diyos. Marami kayong pagkakataon na ganyan. Example, Sister Annalyn, gagawin kong halimbawa, Sister Annalyn. Sister Annalyn ay marami siyang pasyente. Okay? At yung mga pasyente niya ay puro may mga karamdaman. Correct? May mga karamdaman. Pwede sabihin ni Sister Annalyn, habang ginagamot niya, habang chinecheck niya, yung kanyang pasyente, Sister, alam mo bang mahal ka ng Diyos? Opo. Naramdaman mo po ba? Hindi nga kasi bakit nagkasakit ako? O di doon nga napapasok yung salita ng Panginoon. Ang bilis. Balikan naman ulit. O, kumusta na, sister? Diba? Kahit si Brother Raul, yung mga katransaksyon niya, sinesaran niya ng salita ng Diyos. Ang kailangan lang ay pagpapahalaga doon sa pagkakataon. Kasi pagkakataon mo na yun eh. Chance mo na yun. I-grab mo na. Alam niyo po ba sa Bible study ko sa mga kabataan sa baba, pag may mga tambay doon sa labas ng bahay, hinahatak, namin, makinig kayo. Salita ng Diyos, pagkakataon nyo na to. Pasok sila sa loob. Kaya napupuno yung bahay na Bible study ko eh. Ang sipag pa mag-imbita ng mga kabataan. So kaya lang sabi ko, huwag muna kayo pupunta sa church kasi pandemic, bawal ang bata. Mga alanganin kasi yung edad nila. Okay? Grab nyo yung pagkakataon na ibinigay sa inyo ng Diyos kasi once lang yon. Meron pang isang sample. Sister Ami, gagawin din kitang sample. Sister Ami, maraming tauhan. Pero alam ko, malamang sinishare niya rin yon. Alam nyo, kung gusto nyong matuto na mag-share, no, yung mga technique lang, pwede kayong makipag-meeting sa akin. Hindi ko sinasabing magaling ako, si Lord ang magaling. Kasi nung nagpunta ako sa Mindoro, talagang takot ako mag-evangelism, bahay-bahay. Pero dahil alam kong kasama ko si Lord, hindi ako natakot. Kahit nga mga lasenggo, kinakausap ko. Okay, ang mahalaga, makapagbahagi ka. Magawa mo, no? Yung pagkakataon, hindi na sayang sa'yo. Kaya mga kapatid, lahat ng pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos, gawin natin. Sangayon ba kayo sa akin? Salamat sa sumagot.
Kasi once lang ibinibigay yun. Expected ko yung mga tauhan ni Brother Nardo, mga mananampalataya na lahat. Amen? Pero si Lord pa rin. Naki-Lord pa rin. Okay? Next. Pangalawa, yung letter B, umiiwas na makagawa ng mga bagay na may pipinta sa kanyang paglilingkod. Kapatid, marahil kaya hindi tayo nakapanghihikayat o nakapagsishare ng Word of God ay dahil dito. Hindi natin naiiwasan na makagawa ng mga bagay na ipipintas. Maraming kapintasan sa atin. Kaya hindi natin, wala tayong lakas ng loob na ipakapagbahagi ng salita ng Diyos. Pilitin natin o iwasan natin makagawa. Alam nyo, lagi silang sumisilip. Lagi nga tayong sinisilip. Hindi ko sinasabing perfect ako, makasalanan din ako. Pero ginagawa ko yung bagay para makapagbahagi o makapaglingkod sa Diyos. Next. Sabi sa 3, o basahin natin yung 3. Sabi sa 3, iniiwasan naming makagawa ng anumang makahadlang kanino man upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Mag-iingat po tayo mga kapatid. Sapagkat yung mga tigasanlibutan, bago mo sila maakay, hahanapan ka muna ng butas niyan. Hahanapan ka muna ng dahilan niyan para maniwala sila sa'yo. Ngayon, hanggat may nakikita sila sa'yo, hindi mo sila mahihikayat. Okay? Next, Brother Jael. Pangatlo, o letter C, pinatutunayan ang kanyang sarili na tunay ang kanyang paglilingkod. Paano? Paano, Brother Jael? Yan. 4, sabi rito, sa halip, sa lahat ng paraan, sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang lingkod ng Diyos. Kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng paghihirap. Okay? Yung mga anak ng Diyos, kayo mga anak ng Diyos, kapag tayo nakakaramdam ng kahirapan, huwag tayong dadaing na tayo naghihirap doon sa mga unbeliever. Pag dumaing ka sa mga unbeliever, sinabi mo naghihirap ka, o walang-wala ka, iisipin nila, nasaan ang Diyos mo? Nasaan ang pananampalataya mo? Okay. Katapan bilang mga lingkod ng Diyos, kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapigatian at mga kagipitan. Kami hinagupit, ibinilanggo, binugbog, naranasan namin ang magtrabaho ng labis, napupuyat, nagugutom. Mga kapatid, lahat yan meron tayo. Pero naging hadlang ba kay Paul? Hindi naman naging hadlang. Kundi bagkos nagsisiga, masagasig pa sila na makapaglingkod sa Diyos. Ang kailangan lang, nasa puso. Meron pa tayo, Brother Jael? Letter D. Ipinakikilala ang sarili na tunay ang kanyang layunin sa paglilingkod. Wow. Paano natin yan mapapatunayan? Si Pablo, ginawa niya yan. Sabi niya, namuhay kami ng malinis. Okay, ibig sabihin, pag malinis, walang may pipintas sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paglilingkod. May kaalaman, may pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu, tunay na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Yan ang ginawa ni Pablo. Diyan niya ipinakilala yung kanyang sarili na yung kanyang paglilingkod ay tunay, totoo. Ano susunod? Namuhay kami, tapos na po yan. Letter E na tayo. Okay, meron po. Sa pamamagitan ng kaalaman, paglilingkod, kabutihang loob,
tapat na pag-iibigan. Okay? Tapat na pananalita mula sa kapangyarihan ng Diyos, tapat na pagsunod sa pamamagitan ng Espiritu. Letter E. Okay, ito na po yung last natin. Ang katuwiran ang kanyang ginagamit na panlaban at pananggalang. Yung mga nakipag-isa kay Kristo, ito yung kanyang gamit, ito yung kanyang katuwiran. Ibig sabihin, righteousness, yung pagiging matuwid, no? Yung kanyang ginagamit na panlaban at pananggalang. Kasi kung tayo, yung mga anak ng Diyos, ay hindi nakikitang matuwid yung pamumuhay, paano tayo makapagbabahagi ng salita ng Diyos? Paano tayo makakatupad sa nais ng Diyos? Paano natin mapapatunayan na tayo nakipagkasundo kay Kristo? Basahin po natin. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Naranasan naming maparangalan at mapahiya. Okay, kung maranasan nyo yan mga kapatid, magalak tayo. Ano pa? Ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling. Gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kinikilala. Okay, ibig sabihin, nire-reject, di ba? Hindi kinikilala. Gayong kami kilalang kilala ng marami. Itinuturing na patay, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi pinapatay. Ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami laging nagagalak. Mga dukha, ngunit marami kaming pinayayaman. Ang mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Ganyan po ang ginagawa. Ito po yung panglas, yung damdamin talaga ni Paul. No, damdamin ito na isang tunay na lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, mga taga-Korinto, tapat o tapatan ng aming pagsasalita namin sa inyo. Ibig sabihin, walang paligoy-ligoy, walang kung ano ng mga bagay, kundi sabi niya, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo. Binuksan namin ang aming puso para sa inyo. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, tulad ni Pablo, laging open yung ating heart para sa iba. Okay? Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. Kinakausap ko kayo bilang mga anak. Buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginagawa namin sa inyo. Mga kapatid, inabot tayo ng alas 12, pero alam nyo po, masarap mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi naman natin kasalanan na umabot ng alas 12, dahil 10:30 na po tayo nakapag-start. Kasalanan po natin yan. Kaya po, tandaan na lang po natin yung ating pinag-aralan ngayong umaga, na huwag nating aksayahin o sayangin yung pagkakataon. Alalahanin natin yung kalagayan natin. Okay? Yung kalagayan natin ngayon. At yung ating gagawin ngayon. Bilang ating tayo nakipagkasundo sa Diyos. At yung totoong laman ng ating puso sa ating paglilingkod. So yan po ang mensahe ng Diyos ngayong umaga na naibahagi ko po sa inyo. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong narinig. At nawa po, tulungan mo kami, Panginoon, na patunayan namin sa aming sarili na kami ay inyong tinawag. Kami ay inyong binago. Tulungan mo, Lord, ang mga kapatid, ang mga kaibigan, na matupad, makagawa ng mga bagay na mula nung siya'y nakipagkasundo sa inyo. Kaya salamat po sa gabay ng iyong banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.
Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pinupuri at dinadakila sa umagang ito. Salamat po sa iyong banal na Espiritu Santo na gumabay sa amin. Nawa namin ang iyong banal na salita. Hiling ko po, Panginoon, na mga salitang ito ay hindi lamang narinig, kundi Panginoon ay gagawin ng iyong mga anak. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makita sa buhay yung bunga ng pakikipagkasundo ng bawat isa sa iyo. Kaya ikaw po ang gagawa ng lahat ng tao. Nagsusumama kami sa iyo, Panginoon, na palakasin mo po ang pananampalataya ng bawat isa. Tanggapin po namin ngayong umaga sa aming mga kaibigan, sa mga sinanaroon ngayon, yung maraming kapatiran, ingatan mo sila, Diyos, at palala mo sa kanila, mga araw ng gawain, at anuman yung kanilang problema sa buhay nila, Diyos, samahan po sila, tulungan mo sila, at patawarin mo rin po ang bawat isa, ang pagkukulang ng bawat isa, Panginoon. Sapagkat sinabi mo na wala po kami magagawa sa aming sarili, malimaw kayo ay kasama namin. Hiling ko rin po sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran na may mga hanap buhay, patuloy mo po silang gabayan, patuloy mo silang Panginoon tulungan, at maging yung mga tao na kanila pong kausap sa kanila pong negosyo ay tumugod sa kanilang mga pinagkasintuan. Sa mga kaibigan namin, Panginoon, na mga nasa ibang bansa, hindi po namin na ingatan po sila. Lalong-lalo na ngayon, Panginoon, na meron naman pong pangalawang COVID na kumakalat. Lord, alam ko po ang lahat ng bagay nito ay nalalaman mo. Kaya kami po, nabigyan mo ng kalakasan na magtiwala sa iyo, Panginoon, na ingatan mo ang bawat isa. Habang kami po ay naglilingkod sa iyo. Bigyan mo po, Panginoon, ng lakas ng loob ang bawat isa. At alisin mo po ang takot sa puso ng bawat isa. Sa aming pong mahal na bansa, sa panguna po ng aming Pangulo, hilingin po namin, Panginoon, na patuloy mo siyang samahan. Alisin mo po ang pag-aalala sa Kanya. At magtiwala siya sa iyo, Panginoon, hindi sa kanyang kakayahan. Maging ang kanyang mga nasasakupan, mga namumuno, ganun din po ang maging damdamin ng bawat isa, ang magtiwala sa iyo. Sa aming mga sundalo, mga pulis, hilingin po namin, Panginoon, ang pag-ingat mo sa kanila. At doon sa mga pulis na nakagawa ng hindi tama sa kanilang kapwa, Lord, lipuin mo po sila, baguhin mo ang kanilang isip at puso, na maging mahalaga ang buhay ng bawat isa. Dahil di po sa aming pong Senado at Kongreso ay nawa po ikaw ang gawin ng halimbawa sa kanilang pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Sabi ng mga doktor, mga nurse, patuloy po pa yung pag-iingat sapagkat sila ay patuloy na humaharap sa maraming pagsubok, maraming problema, maraming karamdaman at ibang uri ng mga virus, Panginoon. Kaya po, kailangan kanila sa kanilang buhay. Ingatan mo rin po ang bawat isa, ang bawat pamilya ng mga kapatid nito. Tapos Panginoon, sa mga pasyente na hindi alam kung saan kukuha ng pera na pambayad sa ospital, pambili ng gamot, Panginoon, abutin mo po ang mga kapatid namin dito. At kung sa may mga karamdaman, na tanging ikaw na lamang, Panginoon, ang siyang makalulutas, tulungan mo po siya, Panginoon. Kami po ay nagmamakaawa sa iyong harapan. Natulungin mo po ang aming panalangin. Aming mga kaibigan na sa ibang bansa, hindi po namin, Panginoon, natulungan mo sila. Sila Pastor Manny Quijano, ang kanyang pamilya, kay Jasper, magandang sister, lahat po ay hiling namin sa Panginoon
na iyong gawayan ang mga kapatid na ito. At lahat po ng mga hiniram mo, ng mga lingkod, ay patuloy ng pagkain sa iyong puso na patuloy na magbahagi ng iyong banal na salita hanggang sa ito Panginoon bumalik. Ay magawa namin yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, at hindi masayang yung pagkakataon na binibigay mo sa bawat isa. Ang kapayapaan at pag-ibig na kalaging ng pananampalataya ay pagkalugnawa ng Diyos Ama at Panginoon Jesucristo sa mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay sumayin lahat ng ibig na walang mali sa ating Panginoon Jesucristo. Amen.